Nabubuhay tayo sa panahong puno ng pagbabago. Ang mga lumang paniniwala ay naglalaho. Mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya at ang oras ng mundo para sa pagbabago ng klima ay mabilis na nauubos. Sa gitna ng lahat ng ito, dalawang henerasyon ang nasa harapan ng laban. Gen Z at Millennials. Madalas ikumpara, madalas hindi nauunawaan. Ngunit alin nga ba sa kanila ang tunay na nagtutulak sa mundo patungo sa kinabukasan? Itinuro sa Millennials ang sumunod sa sistema, mag-aral, kumuha ng diploma, magtrabaho, at umangat sa career. Pero nasira ang sistemang yon bandang 2008. Natuto silang mag-adjust, lumikha ng sariling landas sa mundong walang kasiguruhan sa trabaho o tahanan. Ang Gen Z hindi na kailanman lubos na naniwala sa sistemang yon. Lumaki sila sa gitna ng krisis, sa klima, politika at pandemya, at natutunan nilang tanungin ang lahat. Hindi lang sila gustong mabuhay, gusto nilang mamuhay ng may saysay, at handa silang sirain ang luma para sa bago. Para sa Millennials, ang trabaho ay pagkakakilanlan. Ang pagiging abala ay sukatan ng halaga. Sila ang nagtulak sa kultura ng startup, gig economy, at co-living. Ngunit marami rin sa kanila ang nasunog, literal at emotional. Ang Gen Z ay may ibang pananaw. Tinutuligsa nila ang hustle culture. Tinanong nila, karapat-dapat ba ang trabahong ito sa kapalit ng aking mental health? Para sa kanila, ang kalayaan ay yaman. Ang pagnenegosyo ay kapangyarihan. At minsan, mas kikita ka pa sa TikTok kaysa sa diploma. Binaon ang Millennials sa utang sa edukasyon, sinabing ang kolehiyo lang ang daan patungo sa tagumpay. Nakita yon ng Gen Z at sila'y naging mapanuri. Marami sa kanila ang lumilihis sa tradisyonal na edukasyon. Natututo sila sa YouTube, TikTok, bootcamps at AI. Para sa Gen Z, ang edukasyon ay mabilis, abot kaya at on-demand. Ang Millennials ang unang nagsimulang buksan ang usapan tungkol sa depresyon at anxiety. Ginawang normal ang therapy. Pero ang Gen Z, higit pa rito, bukas silang pinag-uusapan ng burnout, trauma at mental health. Wala nang hiya. Lahat ay totoo. May nagsasabing oversharing ito. Pero baka, ito lang ang pagiging totoo. Nagsimula ang Millennials sa mga kilusan tulad ng #MeToo at #BlackLivesMatter. Pinaingay nila ang mga issue. Ngunit ang Gen Z, hindi lang sila nagsasalita. Sila ay kumikilos, nag-oorganisa, tumatawag ng pananagutan at bumuboto ng may paninindigan. Hindi sila naghihintay ng pahintulot, gumagawa sila ng paraan. Millennials ang lumikha ng influencer. Gen Z ang naging algorithm. Sa memes, musika, fashion at wika, Gen Z ang nagdidikta ng uso. At ginagawa nila ito mula sa kanilang sariling mga kwarto. Para sa kanila, ang pagkakakilanlan ay malaya. Kasarian, pananamit, pananaw, lahat ay maaaring baguhin at tuklasin. Madalas silang ipinta bilang magkaaway. Millennials daw ang cringe. Gen Z daw ang masyadong maramdamin. Ngunit ang totoo, hindi sila magkalaban, sila ay magkakampi. Ang Millennials ay may karanasan. Ang Gen Z ay may lakas. Ang isa ay nagtatanong, ang isa ay gumagawa. At kapag nagsama sila, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Kaya sino nga ba ang humuhubog sa kinabukasan? Pareho sila, ang Millennials ang nagsimula ng apoy. Ang Gen Z ang nagpapatuloy ng alab. Sila ang mga tagapaglikha, tagapagbago, tagapagtanong, tagapagpagaling. Sila ang kasalukuyan at ang susunod. At habang pinapanood sila ng mundo, isang bagay ang tiyak. Ang kinabukasan ay hindi pa parating. Nandito na ito. Ikaw, saan ka nabibilang? At paano mo hinuhubog ang kinabukasan? I-like ang video, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Sabay nating tuklasin kung sino ang tunay na gumagalaw sa mundo.